Hello. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Batiin po natin yung mga katabi natin. Good morning! Ayan, sige po, magbatian po tayo. Ayan, good morning. Isang masayang umaga. Amen. Isang masayang umaga dahil binigyan po tayo ng magandang umaga. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Napansin nyo ba, parang kailan lang, sabi ko, first Sunday of July na. Ngayon po, third Sunday of July na. Malapit na uling matapos ang buwan ng Hulyo. Amen. Pero may magdiriwang po ng kanyang kaarawan bukas. Isa sa pinakamahalagang tao sa buhay ni Jenny. Ayan, yes. Si Kuya Polo mag-birthday bukas. Amen. So, pag-pray po natin siya. At wala na doon, no? Parang siya na yung last for the month of July. Sa ating po mga bago, wala. And welcome nga po pala sa ating bago. Kuya, ano pangalan ni Kuya? Kuya Jonathan. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Kuya Jonathan. Kuya Jonathan, ikaw ay nasa Born Again Church. Alam mo ba yun? At ang pangalan ng iglesia ay Sambahayan Cristiano Ministries, a full gospel Christian church. Yan. So, dito po ay mag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero kukuhanin natin siya sa Bible. Yan. So, tayo po ay manalangin na. Amen. 9:40 na. Mamaya naman yan. Alas 2 na. Mamaya uwi na tayo. Bilis lang po ng panahon. Sige po, tayo po ay makiisa po tayo sa ating pong pananalangin sa umaga na to. At dalangin ko, lagi na po tayong merong Biblia dahil linggo-linggo naman, ginagamit po natin yan. Pwera sa bago natin, syempre, hindi naman natin inaasahan na meron siyang Biblia, pero yung mga luma, ay meron na po tayo dapat Biblia. Pwede natin pahiramin yung ating pong mga kapatid mamaya sa mga Biblia po natin. Manalangin po tayo, Lord, maraming salamat sa umaga na to. Tunay nga, O Diyos, wala kami kung wala ka, Panginoon. Kaya salamat sa buhay na meron kami ngayon. Salamat sa lakas na meron kami ngayon. Salamat at nakakagawa pa kami ng mga bagay na dapat namin gawin araw-araw. Yun ay dahil sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord God, dalangin namin, maluwalhati ka, o naluwalhati ka na namin simula pa kanina. Panimula ng gawain, nawa natuwa ka na. Nagala ka na kung paano ka namin sambahin sa pamamagitan ng pag-awit, O Diyos. At kilala mo ang bawat isa. Alam mo ang laman ng puso at kaisipan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung ano ang nilalayon ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon, Lord. Wala kaming maitatago sa iyo. Wala kaming maililihim sa iyo. Hayaan mong saliksikin mo ang puso ng lahat ng mga pakinig ng iyong salita sa umaga na ito. Hayaan mong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos at kamusap sa bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, na maitaas ka namin, maipagmalaki ka namin. In all the things that we do, Lord God, mabigyan ka namin ng kaluguran. Kung paano sasampahin ka namin sa pamamagitan ng salita mo, O Diyos. Patuloy, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa, sa lahat ng mga paligid namin, sa lahat ng kapitbahayan po namin, Panginoon. Tunay na, O Diyos, wala kaming ibang itinataas sa lugar na to, kung hindi ikaw lamang aming Panginoong Jesus. At dalangin namin si Polo na magdiriwang ng kanyang birthday sa araw ng bukas. We pray for his good health, long life, Panginoon. And we really pray, Panginoon, umayos yung schedule niya, Panginoon. O kung loloobin mo, God, bigyan mo siya ng ibang pagkakakitaan, ibang hanang buhay na hindi masasakop ang araw ng linggo niya. Dahil ang araw ng linggo ay araw para sa iyo, araw ng tao para sumamba. Kaya, Panginoon, dalangin namin maghimala ka sa buhay niya, Lord God, and make him happy tomorrow, Lord God, because that is his special day. And thank you, Lord God, for another year na idadagdag mo sa buhay niya, Panginoon. Bless mo po siya in all aspects of his life, Lord God. At sa bawat isa sa amin na narito, Lord, bago pa kami pumunta dito, alam mo na yung prayer request.
Alam mo na, Lord, ang pinagpe-pray, nilalapit, dinudulog ng bawat isa sa'yo. Kaya, Lord God, wala pong imposible sa'yo. Wala rin mahirap sa'yo, Panginoon. Ang lahat ay kaya mong gawin. Yun ay kung naaayon to sa kalooban mo, Panginoon. Dati ka naman namin mauutusan. Kasi ikaw yung Diyos. Pag gusto mo, mangyayari. Pag kalooban mo, mangyayari. Pero pag hindi mo kalooban, wala rin naman kami karapatan na questionin ka. Bakit ganito? Bakit hindi mo sinagot? Lord, we don't have the right to do that because you are our God, you are our Creator, and you are our Savior. You are the Master and we are the servant. Dapat laging nasa sa puso at isip namin yon. Na kumbaga, ikaw yung boss, kami yung tagasunod mo lang, Panginoon. Kaya hindi dapat kami yung nasusunod. Ikaw dapat ang nasusunod sa bawat buhay ng mga mananampalataya. Ikaw dapat ang nakapangyayari, O Diyos, sa bawat buhay ng mga nilikha mo, ng mga tao, Panginoon, lalo na ng mga sumasamba, nagpupuri sa iyo, O God. Kaya dalangin ko namin sa araw na ito, O God, ano man ang marinig, mapag-aralan, patuloy kang magpakilala, at patuloy na buksan mo ang puso, ang isip, ang spiritual na tainga ng bawat isa, Panginoon, upang nasa ganong maunawaan namin ang lubos. Ano ang nais mong ipahayag sa aming lahat sa umaga na to. In Jesus' name. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Ganado kayo sa palakpak niyo to. Masyado kayong masaya. Amen! Hallelujah! So sa umaga po na to, muli ay nagpapatuloy po yung series of teaching natin about the 5 solas. So tapos na po tayo sa Sola Scriptura. Again, when we say Sola Scriptura, ito po ay Scripture alone. I really hope and pray na ito po. Kaya ko ito ginawang series of teaching dahil ayaw ko siyang, ito libro ko po ito, pero uulitin ko. Hindi ko siya gusto na ako lang yung nakakabasa. Kaya ngayon po ay binabahagi ko po sa inyo dahil nandito po yung doktrina, yung belief po natin. So when we say doctrine, it is our belief. Amen. A belief of any religious group. Pag sinabi kong doktrina, kasi baka akala nyo sa ibang ano lang po yan, sa ibang grupo o relihiyon. Basta po kung ano yung pinaniniwalaan ng mga tao, yung po yung sa isang iglesia, ang tawag po dyan ay doktrina, or it is our belief. Not a tradition, but a belief. Amen. So, tapos na tayo sa Sola Scriptura, which means Scripture alone. Sabi natin, sapat ang salita ng Diyos. Amen. Sapat ang Biblia. Kaya mahalaga, meron po tayong Biblia. Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Actually, yung Bible reading natin ay tapos na. Tama po ba? Tapos na po ang Bible reading natin. But then again, kung hindi pa tapos yung sa folder nyo, hindi pa po tayo tapos. Or hindi pa kayo tapos. You're still going to read the Bible, and then you're still going to pass your devotion, and you can still, doon naman sa talagang tapos na, ay pwede pa po natin itong basahin, ulit-ulitin. Amen. Kasi hindi naman talaga mamamaster mo yan ng isang basahan lang. So sa umaga na to, nandito na po tayo sa pangalawang sola, which is the Solus Christus. Ano yung Solus Christus? Natandaan niyo pa ba yung sinulat ko dito? Ano po ang Solus Christus? Christ alone. Sabihin nga natin, Christ alone. Amen. Solus Christus. So, si Kristo lang. Wala nang iba. Amen. So, kailangan, kaya nga Solus Christus, Christ alone, in Christ alone, wala nang iba, si Kristo lang, kailangan kilala natin si Kristo. Siyempre, pag tinanong ko kayo, kilala niyo si Kristo? Anong sagot? Siyempre. Di po ba? Diba si kapatid na Jonathan, tama po ba? Jonathan, kilala mo ba si Yeso Kristo? Oh, wala namang hindi nakakakilala kay Jesus Christ. Amen po ba? Ngayon, ang sunod kong tanong, totoo bang kilala natin si Yeso Kristo? Ayan, maaaring meron tayong pagkakilala sa ating Diyos, pero mahalaga na kilalanin natin mabuti yung ating Diyos. At saan natin, paano natin siya makikilala mabuti? Sa pamamagitan po ng Biblia. Dahil sa Biblia po, nagpapakilala ang
Diyos. Dapat ang pagkilala natin kay Jesus ay galing sa Biblia, hindi galing sa kung saan-saan. Amen? Wala tayong ibang pagkakakilanlan o kukuhaning source para makilala natin si Jesucristo kung hindi yung Jesucristo na nasusulat sa Biblia. Amen. No? Kaya nga inuna po natin pag-aralan yung sola scriptura. Kasi when we know the authority, the efficiency of the scripture, we know that the gospel is Jesus Christ. Tama po ba? Ito, gospel to, mabuting balita, ang salita ng Diyos, at yan po ay ang ating Panginoon. Dahil nakasalalay doon sa sola scriptura, nakasalalay ang iba pang mga solas. Ito kasi ang salita ng Diyos, at dito natin makikilala ang Diyos. Hindi lang po yung Diyos yung makikilala natin. Sa Biblia, makikilala mo rin dyan yung sarili mo at ang Panginoong Jesus. Hindi ba minsan pag nagbabasa tayo, ay, ako to. Di ba? Ako to. Ganito ako. Doon, yun nga yung magandang bagay. When we are reading the Bible, we get to know ourselves. Minsan kasi, kung walang magsasabi sa'yo na ganito ka, hindi ka maniniwala eh. Tama po ba? Maaaring mag-resist ka ba? Uy, alam mo ba, Jenny, ganito ka. Uy, hindi ako ganyan. Pero sa totoo, ganun ka nga. Kaya minsan may maganda na mayroong magsasabi sa atin. At ang magsasabi sa atin kung sino po tayo ay ang Biblia. Ang magsasabi sa atin sino ang Diyos ay ang Biblia. Kaya nga mahalaga na mayroon po tayo Biblia. Dito sa Solus Christus, nakakabit pa po yung ibang solas na pag-aaralan natin. Sola Gracia. Ano yung Sola Gracia? Grace alone. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. By the grace of God alone. At ang biyayang ito ng Diyos ay tumaloy sa atin hindi sa pamamagitan ng ating mga sarili. Kung hindi sa mabait ka, hindi sa masipag ka, hindi sa magaling ka, hindi sa matalino ka, kung hindi dahil sa, pananampalataya. Amen. Pananampalataya natin dahil din, tayo nananampalataya dahil din kay Jesus Christ. Amen. Sola fide. Faith alone. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya, doon po tayo nagkaroon ng kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Balikan nyo na lamang po yung Ephesians 2:8-9. So, ito po yung mga sinasabi natin, no? Kasi yung iba, basta mabait ka, okay ka na kay Lord. Diba ganyan? Naririnig natin yan, diba? Basta mabait ka, okay ka na kay Lord. Basta wala akong inaaway. Basta wala akong tinatapangang tao. Kaya kahit hindi ako sumimba, hindi ako sumamba, okay lang yan. Pwede naman ako mag-pray sa bahay. Okay lang yan, kahit hindi ako mag-church. Ang Diyos naman ay nakikinig, ang Diyos naman ay nakikita ako. No? In some part, tama siya, tama yung mga nagsasabi noon, ang Diyos ay nasaan ka, ay nandoon kahit saan. Kaya nga siya omnipresent eh. Tama po ba? Pero bakit kailangan pumunta ng church? Bakit kailangan pumunta ng iglesia? Trip lang po ba natin to? Ha? Kaya nga ang sabi ko doon sa announcement sa GC natin, rain or shine, meron po tayong gawain. No? Ginano natin yung Friday, nag-online tayo, pero yung Sunday ay hindi. No? Trip lang ba natin na magkaroon ng o pumunta ng church? Hindi po. Ito po ay, alam natin lahat, ito ay kautusan ng Diyos. 6 na araw sa inyo, sabi ng Diyos, isang araw sa akin. Pero karamihan sa mga tao, ang isang araw na yan ay kinukuha pa po ng tao. Nasa kanya na nga yung 6 na araw, kinukuha pa rin yung isang araw. Kaya paano natin masasabi, o paano masasabi ng mga tao that they have their faith in God, when in fact, they don't have the word of God. It is impossible that a person has a faith without the word of God. Nakita niyo po, logic lang naman yan eh. Hindi mo pwedeng sabihin may pananampalataya ka, kuskus ka ng pananampalataya, mataas ang pananampalataya mo, pero kulang-kulang
kung yung word of God mo sa katawan mo, butas-butas, naunawanin mo yung gusto mong sabihin. Bakit butas-butas? Minsan nandiyan, minsan wala, minsan nandiyan, minsan wala. Depende sa mood ko, masaya ako, aaten ako. Hindi ako masaya, hindi ako aaten. Amen. Minsan ganyan po ang mga tao. No? Then how can we give glory to our God? And then how can we say that we are Christian and follower of Christ if we do not obey that one commandment? Doon sa isang utos na yan, marami pa rin ang bumabagsak. Marami pa rin po ang nagpe-fail. Amen. No? Kaya dito po, pag-aaralan natin, sino si Jesucristo? Colossians 3:11. Buksan po natin ang ating mga Bible, Colossians, sa bagong tipan po yan, Colossians chapter 3, verse 11. Hindi ko nadala yung NLT ko. Kasi sabi doon, maganda yung version niya, yung merong all in all. Christ is all in all. Pero basahin ko pa rin siya sa Tagalog. Nakita niyo na po, Colossians 3:11. Kaya wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan, yung mga ate Charlotte, ate Brenda, pwedeng pakituruan si Kuya sa Bible. Paki-assist po. Gusto niyang makita yung verse. Colossians 3:11. Yan. Kaya wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Sino meron yung Christ in all? Yung version na yun, meron gano'n eh. Parang mas gusto ko yun. Anong version ko? NIV. Ito po, sa NIV version, Colossians 3, verse 11. Here, there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. Amen. Thank you. Ito yung gusto kong bigyan ng diin. Christ is all and is in all. Whatever people are we, whatever person are you, sabi diyan, ang binasa po natin, ang mahalaga ay si Kristo, ang ating Panginoong Jesus. Bakit mahalaga? Ano makilala? Si Kristo. Siya lang naman po yung tagapagligtas natin. Amen. Siya lang naman yung makapagpapabago, makapagbibigay. Kaya nga meron tayong kanta, si Jesus, He is our all in all. Walang makapagbibigay ng kasapatan sa buhay ng mga tao kung hindi ang ating Panginoong Jesus lamang. Si Kristo lamang. Ay ganda rin gano'n, no? Yung luma na, si Kristo lamang. Sinakakalam mo. Hindi ko na alam susunod. Pero kaya gano'n siya. No? Pero dito, gusto natin bigyan ng diin. Yun nga po, yung sila dito sa verse natin in Colossians chapter 3, verse 11. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat at siya'y sumasa lahat. Doon sa NIV version na binasa natin, Christ is all and is in all. No? Pagtatanungin tayo, sinong pinakamahalaga sa buhay mo? Madalas ang sinasagot natin, it's either pangalan ng asawa natin or pangalan ng anak natin. Tama po ba? No? May masama ba doon? Hindi naman masama dahil mahalaga po talaga sila. Pero kung ang tatanungin, who is the most important in you, in your life? Pansinin po natin, kahit mga Kristiyano, walang sasagot si Jesus Christ, ang pinakamahalaga sa buhay ko. Si Pablo, nasabi niya yan, walang halaga sa akin ang mundo. Ang mahalaga sa akin, makilala ko lamang si Kristo. Di ba nasabi niya yan sa Philippians chapter 3, balikan niyo na lamang po, verses 8 to 10. Walang mahalaga kay Pablo, kung hindi ang makilala lamang si
Kristo. Mga kapatid, gaano natin kakilala si Jesus Christ? Gaano kasapat yung pagkakilala po natin sa ating tagapagligtas? Gaano kasapat na kilala mo yung Diyos na kayang gawin ang kahit ano sa atin? Naniniwala po ba tayo doon? God can do anything because for God, nothing is impossible. Kung kaya niyang gawin, lahat na nilikha niya. Tama po ba? Lahat nilikha niya, including us eh. Kaya niyang gawin ang kahit ano sa atin. Pero mapagmahal at maawain ang Diyos. Ang sabi niya doon sa unang Pedro, kung hindi po ako nagkakamali, hindi pa siya dumadating. Kasi, bakit hindi pa siya dumadating? Kasi binibigyan niya pa ng pagkakataon ang mga tao na, ano po, magsisi. Tayo po mga tao, binibigyan pa ng pagkakataon ng Diyos na magsisi, lumapit sa Diyos, sumunod sa Diyos, kilalanin po natin, sino ba itong Jesucristo na tinatawag po